Isinailalim na sa state of calamity ang 3 sityong sinalanta ng buhawi kahapon sa Cebu City. Hindi gaya ng bagyo na madalas natatrack, biglaang nabubuo ang buhawi kaya mahalagang maging handa. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, kahapon lang tinamaan ng isang buhawi ang isang barangay sa Cebu City. Pero bukod sa pinsala, marami rin iniwang tanong ito sa mga nasalanta dahil biglaan itong nabubuo at nananalasa. Paano nga ba dapat maghanda? Kuwang-kuwa sa video ni Yus Cooper K. Baera ang pananalasa ng buhawi sa barangay Mambaling sa Cebu City kahapon. Bumibiyahe raw sila noon nang maramdaman ang malakas na hangin. Maya-maya pa, bumulaga ang isang buhawi. Nilipad na parang papel ang ilang yero. Uy! Di madamay nga igot oh my God! Bukod sa mga tuklap na bubong ng mga bahay sa Sitio Viking at Sitio Alaska at tila inubos na gymnasium sa barangay Mambaling, nangako na ng tulong ang lokal na pamahalaan habang inaayos ng mga nasalanta ang mga nasirang ari-arian. Paliwanag ng isang eksperto, isang mesocyclone o mas maliit na bersyon ng bagyo ang isang buhawi. Parehong paikot ang hangin at parehong nabubuo sa isang low pressure area. Yun nga lang, imbes sa dagat, ang buhawi sa lupa nabubuo. Ang mainit na panahon nagpapabilis sa evaporation o pagsingaw ng tubig sa lupa na nagiging cumulonimbus o thunderstorm clouds. Habang bumibigat ang ulap, bumababa ang air pressure sa sentro nito. Dahilan para bumilis ang galaw ng hangin mula sa iba't ibang direksyon hanggang umikot ng malatrumpo. Doon sa area na yun, parang partially vacuum. So ano mangyayari? Yung mga hangin sa paligid, nag-uunahan silang i-occupy kung saan mababa ang pressure. So dahil sa pagsasalubong din nila nun, nagsasalubong sila, doon nagsisimula rin yung pag-ikot. Kaya habang tumatagal, lumalakas. Para mas maintindihan kung paano nabubuo ang isang buhawi, isang eksperimento ang aming ginawa. Gagawin natin in reverse. Instead na hangin, tubig ang ilalagay natin, tapos itong tubig naman ang magre-represent ng umiikot na hangin. Pero makikita natin in reverse. Kasi ang tornado, paakyat ang hangin. Yung force, itong force na ginagawa ko, ano po ito? Ibig sabihin? Ay, yung pag-ikot mo na ganyan, yung pag-ikot na pagsasalubong ng mga hangin, kaya umiikot din ang tubig. Pinakadelikado yung just sa pinakagilid ng tornado malapit sa funnel na umaabot ng almost 500 kilometers per hour yung bilis ng hangin dyan. Wala raw pinipiling lugar ang isang buhawi at kahit dito sa Pilipinas, karaniwan itong nangyayari. Pero di tulad sa ibang bansa, mahina at panandalian lang daw ang mga buhawi sa Pilipinas. Doon, malalaki yung mga malalaki yung mga thunderstorm, hindi short-lived, tapos malawak yung land area nila, hindi tumatama agad sa mga obstruction. Samantalang dito sa atin, napapaligiran tayo ng island, hindi gano'ng makabuelo, kumbaga, tapos tatama agad sa obstruction. Kaya short-lived lang sa atin. Tulad ng lindol, mahirap daw tansyahin kung kailan tatama ang isang buhawi, lalo't kung gaano ito kabilis nabubuo, siya ring bilis na lulusaw. Payo ng mga eksperto, sa sandaling biglang magkaroon ng thunderstorm sa inyong lugar, humanap agad ng matibay na masisilungan. Ang tornado, unang-una biglaan yan. Hindi yan tulad ng isang bagyo o thunderstorm na pwedeng ma-predict, pwedeng makita, pwedeng several hours before. Sa ngayon kasi dito sa atin. Jessica, karaniwang reaksyon daw ng marami sa tuwing nahaharap sa anumang mapanganib na sitwasyon. Halimbawa nitong buhawi ay umalis sa kanilang tinutuntungan kung saan sila naroroon at tumakbo at lumisan papunta sa ibang lugar. Pero ayon kay Mang Tani, delikado raw ito. Dahil segundo lang usually ang itinatagal ng isang buhawi mula sa pagkakabuo nito hanggang sa dissipation stage o yung pagkakalusaw, baka hindi sapat ang panahon para makahanap ng matibay na masisilungan. Jessica? Dano, meron bang baseline data ang ating mga weather specialist tungkol sa strength ng yung mga karaniwang tornado na tumatama dito sa ating bansa? Kasi kung alam natin, sana yung mga materials din na ginagamit natin sa paggawa ng bahay, baka pwede ring mas matibay, di ba? Correct, Jessica. Actually, on a global scale, may dalawang klaseng measuring systems na ginagamit to measure yung damage ng isang tornado. Isa na rito yung extended Fujita scale at yung Toro scale. Bale, parang itong, kung i-compare mo siya doon sa measuring system sa mga bagyo or hurricane, para siyang may mga signals. So, halimbawa sa Fujita scale, parang it's F1 to F10. Sa F1 to F5 rather. Sa Toro scale naman, nasa T. Buena ang hina.
T1 to T10. Pero dito sa Pilipinas, sabi sa atin ng Pag-asa, wala pa tayong gaanong kakayahan na i-detect yung mga tornadoes before they come. And usually, yung measurement ng damage ng mga tornado is after na. Usually, anecdotal ito because of the nature of the tornadoes. Kasi saglitan lang ito, no? Sa pagbuo, mula pagbuo hanggang dissipation stage, Jessica. Okay, so bukod dyan, ano pa ang pwedeng gawin ng ating mga kababayan? Ganyang hindi natin alam kung kailan pala mabubuo ang isang buhawi. Bagamat mahihina lang, karamihan naman nating mga kababayan, lalo na sa bandang Visayas, medyo light materials ang gamit sa kanilang mga bahay Correct, Jessica. Hindi lang sa mga taga-Visayas, kundi pati na rin sa mga taga-Central Luzon. Sabi sa atin kasi ng mga eksperto, isa sa mga recipe para tumagalang isang tornado or lumakas ito ay kung mabubuo ito sa isang kapatagan, patag na landmass. So basically, wala siyang obstruction katulad ng bundok or bahay na pwedeng maging sanhi ng pagkalusaw nito. So bukod dun sa kasi sinasabi rin sa atin ng Pag-asa na dahil mainit ang panahon ngayon, pwede nating asahan na magkaroon ng mga buhawi in the future. Although hindi pa masabi kung saan ito mangyayari, kung kailan at kung gaano karami or kung gaano ka-intenso. Habang hindi pa nangyayari ito, mainam na raw na paghandaan ng mga kababayan natin yung kanilang mga tahanan, i-strengthen yung mga beams, i-strengthen yung mga pundasyon ng bahay, at kung sakali, hanggat maaari, gumawa ng isang safe place, isang safe zone na indestructible or weatherproof, Jessica. Okay, maraming salamat sa'yo, Dano Tingkungko.